would take up. Alright, ang ibig ko po na nakunin niyo po yung salita niyo na yung up. Natayo yan? Okay. When the Lord would take up Elijah into what? Alright, up into heaven. Natayo salita yan? Amen? Up into heaven. Where have you read that Elijah went with Elisha from Gilgal? And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he said, Yea, I know it. Hold ye your peace. And the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master for thy head today? And he said, answered, what? I know it. Hold ye your peace. And 50 of the sons of the prophets went and stood to view afar off, and they stood by Jordan. It came to pass when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of the Spirit be upon me. And he said, as for me, nevertheless, if thou see me and I from me, it shall be so unto thee, but if not, shall not be so. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Panginoon, i-bless mo po ang inyong malingkod at lahat ng narito, Panginoon po Diyos, kausapin mo po at tagdayin nila ang iyong salita ngayon pong gabi. Ihiling ko ito, Lord, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Napansin niyo po, alam ni Elijah, nakukulit na siya ng Panginoon. Ano yung sini? At alam din yung mga sons of the prophets sa Bethel at sa Jericho, nakukulit yung kanilang master. Ako din po. Amen? Amen? And then, sabi ng mga sons of the prophet, alam mo ba nakukulit ng master mo na doon? Ano sabi ni Elijah? I know. Hold your peace. Okay lang, kami sabihin, may mga pagkakaan talaga na ang lingkod ng Lord, ang lingkod ng Lord ay alam niya. Alright? Pwede mong magdama na kukunin ka sa pagkat nakita nila. Alright? At tapos inyo, no, na itong si Elijah ay dinagit ng ipo-ipo, ng karwahing apoy, at ng kabayong apoy. Amen? Up into heaven. You see, may pinagdaran sa kanya. No? Okay, ito po'y sa kalamitan. Kaya ngayon gabi, yun ang aking paksa. The homegoing of a servant of God. The homegoing of a servant of God. Now, listen carefully. No? Na maliwanag sa Bible na ang mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo ay tinatawag na glorious hope. No? Glorious hope. At ito walang iba kundi ang langit. In 1 Peter chapter 1 and verse number 4, bago tayo babalik sa ating talata, no? In 1 Peter chapter 1 verse number 4, ito yung sabi ng Bible. Basahin ko muna sa Tagalog. Nakatay po. Pakilabas na? Sa isang mana, no? Okay. Ano sa condition? To an inheritance. To an inheritance.
isang manong hindi nasisira. Alright? Ano pa? Walang dunis. At hindi kumukupas, inilaan saan? Sa langit para sa inyo. Normally mo sa Bible na hindi itong lupang ito ang ipinangako na pamana ng Diyos sa mga tumanggap sa Kanya. Hindi itong lupa. Are you with me? Amen? Amen? Bagkus lahat ng tumanggap ng Kristo ay meron na talagang naka-reserve na lugar para sa kanila. At ang reservation ito ay saan? Sa heaven. Ito ang inheritance. Diba? Undefined, faded not away, reserved in heaven for you. Inilaan. Langit. Para daw rin meron siya talagang merong pinagdaanan. At tayo, itong mga nakaraang gabi, paulit-ulit natin ipinapaabot sa mga tao. No? Na meron talagang lugar na tinatawag na langit. At ito po inihanda ni Kristo sa mga taong handa yung tumanggap na sa Kanya. Kaya ngayong gabi, makibigan, kung tuloy ko talaga pinagkap si Kristo bilang yung tagapagligtas, napakalimang ng Bible. Okay? Ang iyong pagka-mamamayan ay nasa langit na. Alright? Doon ay pinagandaan ka ni Kristo ng iyong lugar. Kaya lagi ko tinatanong sa ating mga kaibigan, ikaw ay tiyak na kapag ka namatay ka, sa langit ka talaga pupunta. Sigurado ka na ba talaga? Kaibigan, wag saan lang ang iyong katulad ay bahala na. Alright? At wag saan lang ang iyong katulad ay siguro sa langit kasi ako naman ay gumagawa ito. Hindi ka noon. Ulitin ko mga kaibigan, no? Walang relihiyon na makapagdadala sa iyo sa kalangitan. At hindi rin ikaw ang tagapagdirag ng sarili mo. Okay? At hindi rin yung mabubuting gawa mo ang magdadala sa iyo sa kalangitan. Hindi yun. Sapagkat, kung sa pamagitan lamang ng relihiyon, o ikaw ang gagawa ng para mapunta ka na lang, bakit pa nagsakripisyo si Jesus kung kaya mo rin naman tumuhat ng paraan sa sarili mo? Isip mo ba yan? Isipin mo natin. Matalino ka naman eh. Hindi ba? Kung pag-anig naman pala sa relihiyon o pinitesa ang paraan para mapunta ka, bakit pa siya nagpapakos? Kung pwede mo naman palang gawa ng paraan. But then, kaibigan, the fact na si Jesus, bagamat Diyos ay nagkatawang tao, nagpakababa siya, nag-anyong alipi siya, at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus. It means, yun lang ang tanging paraan upang ang makasalanan ay mapunta ng heaven. Ang sakripisyo ni Jesus Cristo. Yes, sa Bible, but God commended His love. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo, bagamat makasalanan ay si Kristo namatay na para sa atin. Siya nagbayad ng ating kasalanan. Siya hindi at siya muling nabuhay. At ang sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka ng buong puso na siya muling nabuhay mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Hindi ka na pupunta ng impyerno, makatitiyak ka ng kalangitan. Kung si Kristo na ay talagang tinanggap kong tigapagligtas. Kaya mas ganito, kaya wala ka bang katiyakan ng kalangitan, tiyakin mo na. Okay? Tiyakin mo na. Bago maging huli ang lahat. Tiyakin mo na ngayong gabi. Okay? Now, si Elijah, makikita mo nito, natapos niya yung kanyang gawain. Kaya sa pagkatapos nito, kinuha na siya ng Panginoon. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. At sabi nila, dinala ng ipo-ipo, dinala ng kaluwahan ng koy doon sa kalangitan. Alright? Nagpapakita, number one, that there is a life beyond this life. Alright? Tanda niyo po, okay? Kinuha siya ng Diyos sa magitan ng kaluwahan ng koy at siya dinala doon sa kalangitan. Anong ipinapakita? Number one, pakibakas, there is what? There is a life beyond this life. You see?
So death is not the end of all. Totoo talaga, may buhay pa sa kabilang buhay. Ang buhay ay hindi dito lamang sa lupa. There is a life beyond this life. You see? That is not the end. Okay? That is not a loss of consciousness. That is not sleep. Alright? Sa pagkalipas ng 600 taon, si Elijah ay nagpakita kay Peter, James, and John, kasama po si Moses at kausap po sila ng Panginoon. Buhay. Yung palanin, kagaya ng aking sabi ko, ngayong gabi, okay? Ang ating kapiling na lamang ay yung katawan ni Paulo, pero mismo si Paulo wala na dyan. Bahay lang niya ito. Yung mismo Paulo, umalis na. Kasi sa Bible, death means separation of soul from the body. Namamatay ang tao kasi yung soul, umaalis na. Yung soul, yung ikaw. Are you listening? Amen? Sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa bumapatay ng katawan. Wala namang nagagawa sa kaluluwa. Ang katakutan nyo, yung may kakayahan pumatay ng katawan at pumuksa ng iyong kaluluwa sa hell. So, wala ang tao ay hindi lang body. Ang tao ay what? Soul na may body. Ibalamin? Ilang tama na term. Okay? Ang tao ay kaluluwa na may katawan. Ang katawan, ang namamatay ka yung hindi yung soul. Ang soul yung mismo ikaw. Amen? There is a life beyond this life. Alright? Sa mga tumang kay Kristo, may langit na naghihintay sa Kanya. Pero, paano kung hindi mo patinagap si Christ? Paano kung hindi ka nakatyak ng heaven? Kung yung tumang kay Kristo ay sa heaven tutungo, kaya ni Elijah, paano ikaw? Saan ka pupunta? Isipin mo yun. Okay? Kaya nga, so si Elijah ay kinuha ng Panginoon. Alright? And then, in Mark chapter 9, verse 2 to number 4, basahin na natin po ito, no? Pagkalipas ng 640 years, no, si Elijah ay napakita na sa mga apostol at kausap pa siya ng Panginoon. Ito po'y pagkalipas ng 640 years. Paliwanag. Okay, si Elijah ay buhay. Right? At lahat ng tumanggap sa ating Panginoon Kristo, bagamat nalibing na yung katawan sa mga sementeryo, pero yung mismong sila, buhay na kasama ng ating Panginoon. Are you seeing? Naalala niyo, yung anak ni David na sangkol, hindi ba? Nung naghihingal yung sangkol, si David ay nagpapakay kanyang hindi kumakain, umiiyak siya, nakaluhod siya sa lupa, iyak siya ng iyak, hindi siya kumakain. Pero nung namatay yung bata, si David ay bumangon, di ba? O nagbihis siya, kumain siya. Ang sabi ng mga alagad niya, no? Mahal na hari, bakit ka rin na? Inigdurusan mo ang sarili mo, nung yung bata ay naghihingalo pa. Pero bakit nung namatay yung bata, siya pumayos ka? Ano sabi ni David? Ako makakapunta sa kanya, pero siya hindi na makakapunta sa akin. Alam ni David na may pinuntahan, mas mainam na lugar yung kanyang anak. This Christian, there is a life. Pakala, this one? There is a life beyond this life. Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabing, pag namatay, wala na yun. Okay, maniwala na. Okay, ignorante yun. Nilito yun. Alright? Okay, si Kristo mismo nagtuturo that there's a life beyond this life. Meron talaga nila ang langit sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Secondly, every servant of God, no? Gaano man ka-importante ang gawain niya na isang araw mula ngayon must eventually rest from his labor. Ay magpakibasa natin ng malakas. Every servant of God, however important his work, must what? Eventually rest from his labors. Okay? Liwanag, hindi mo ba?
siyang gawain si Elijah. No? Alright? Pero isang araw talagang isang araw talagang nagpasyal, Lord. Alright? Elijah, no? Time out na. Kailangan ka lang umalis dyan. Sino doon sila Panginoon? Alright? Even Elijah, no? Even Elijah, he came to the end of his earthly period of service. Pero hindi si Brother Paulo. Nakikinig kayo sa akin? Hindi si Brother Paulo. No? Sa atin, parang bata pa, 50, ilan taon? 55 years old. Para sa atin, di ba? Kaya huwag natin kakalimutan. Okay? Sa Lord, hindi siya pwedeng sa edad. Alright? Kasi talagang meron talagang nakatakdang panahon, no? Na ang taon niya ay maglilingkod at sa takdang panahon ito, hindi tayo dinadala. Okay? Kailangan na niya huminto. Alam ko lang, ganito nakaraang mga taon, 2 years ago, tatlong pastor, mga bata, Pastor Conrad Hineta, Pastor Jun Matius, Pastor Meden Barrera, mas malalaking gawain, mga bata pa. Iyan kinuha ng Lord. Isa naman, Pastor Kison, yun naman, 88 yata. Sumagkara sila Conrad, mas bata sa akin. You see? Every servant of God, however important his work, must eventually rest from his labors. Okay? Kaya ngayong gabi, tayo mga tulungan kay Kristo, may gawain ka, may ministry ka, pagbutihin mo. So bakit hindi mo alam, hindi alam pa kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Hindi mo alam kung kailan sabihin mo, okay, tayo! Come out! Kailangan mo tumigil sa trabaho. Pag tinawag ka ng Panginoon. Amen? Kasi kaya sa atin, ito'y lesson sa atin. Kung hindi ka lang pare-pareho. Kasi ito sa atin, na talagang nakikinig ka sa akin sa likod. Nakikinig ka? Na talagang, hey, seryosohin mo Panginoon. Pag-charter ka rin yan, seryosohin mo. Amen? Kumuha ka ng ministeryo, sabi mo, pinag-review, seryosohin mo siya. Alam mo? Amen? Talagang, sabi mo, talagang Christian ka, talagang tumag ka sa Kristo, pero yung bang katotohanan, yung bang bunga talaga ng sabi mo, nakikita ng tao sa iyo. Meron ka bang magaling testimony na talagang Christian ka talagang sa iyo? Marami nga. Hindi mo ba simple kaya itong tao ito? Ba't ito buhay nito? Nakikinig ka sa akin? Alam nyo, hindi ko sabihin. Alam? Kung talagang Christian ka, kung talagang safe ka, pakita mo, patulayan mo. Sabi ng Bible, by their fruit, you shall know them. Sa kanilang bunga mo sila makikilala. Amen? Hindi ka pwede makaharvest ng grapes sa dawagan. Hindi ba? Yan. Alright? At lahat na naglilingkod sa Panginoon, naglingkod niya, okay, be ready. Sa araw tatawag ng ganyan. Okay? Now, however important his work, napaka-important din ang work ni Elijah. Remember, nung kanyang hamulin yung 850 na false prophets ni Baal, remember that? Hinarap niya ng walang takot siya. Remember, nung kanyang namagpresya na, Lord, huwag ka magpulat. 3.5 years, walang pulat. At si Elijah, pinakakain ng Diyos sa magandang uwat. Sino nakapakain sa kay Elijah? Ito sa Lord. Mga uwat ang nagdagala ng pagkain sa kanya. You follow me? But sa group of sheep, minimum siya. Talagang napaka-importante ng kanyang trabaho bilang lingkod ng Panginoon. Okay? At tingnan niyo po, in 1 Kings chapter 19, verse number 10, talagang very faithful siya. Talagang tapat na lingkod ng Panginoon. Okay? Talagang pag siya po nag-pray, talagang malinas, fervent ang kanyang prayer. Tinutugon talaga ng Lord. Nag-pray siya ng ulan, hindi umulan. Nag-pray siya ng apoy from heaven. Remember that?
Alam niyo po sa natin? Nag-pray siya na magpabaksak ng Diyos ng apoy mula sa heaven. Nagpabaksak ng Diyos ng apoy para subukan yung kanyang bird of faith. Faithful, powerful. Naging po ng Lord. Okay? Sino mo yung testimony kanya? At sinabi na ako'y naging totoong marumrong dahil sa Panginoon, sa Diyos ng umahupo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana, at pinatay ng tapat ang iyong mga propeta. At ako, nakikita niya ako? At ako na lamang ang naiwan, at kanilang inuusig ang aking buhay upang ako'y patayin. Maniwala ka? Alam niya na nag-iisa na lalaki. Alam niya nag-iisa na siya. Alam niya, siya na lang natirang lingkod na tapat ng Diyos. Ano yung sabihin? Importante yung kanyang trabaho. Importante yung kanyang ginagawa. Tapat siya na lingkod ng Panginoon. Patayin niyo siya yung aking pointers number 2 is what? Ganun pa man, every servant of God, pakibasa mo ulit, however important his work, must what? Eventually rest from his labor. Kaya be ready. Amen? Be faithful. Pag sinasabi rin ko kasi, of course, sa ganun pala alam natin kung paano pumilos ng Diyos. Amen? Amen? Sa ganun pala huwag natin entertain yung kaisipan, ba't ganun? Tapat naman siya, naglilingkod naman siya, mas tapat si Elijah. Mas malaki ang gawain niya. Amen? Tumalikod ang lahat kada hindi niya tinulikuran ng Panginoon. Amen? Amen? But again, every servant of God, gaano mang kahalaga yung kanyang ginagawa na para sa Lord, isang araw, kailangan niya huminto, tatawagin siya ng Panginoon. Up into heaven. Alright? Isip. Kaya yes, Bishop, si Elijah ay inuhan niya. At dinagit niya. Okay, ang masarap naman, hindi dumaan sa kamatayan. Ayan niyo siya? In 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Alright? Yes, si Elijah, okay, he went up into heaven. At hindi siya nakaranas ng kamatayan. But listen carefully. Sa ating panahon ito naman, isang araw mula ngayon, okay, there will be millions of people, billions of people, alright, okay, who will go to be with the Lord, na hindi dadaan doon sa libingan. In 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13. Alright, natin po. Anong sabi ng Bible? Ngunit hindi namin ibig na kayo'y hindi makaalam, makakapay tungkol sa natutulog o namatay na, upang kayo'y huwag malumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. 14, kaya sapagkat kung tayo'y nagsisampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay what? Dadalhin ng Panginoon na what? Kasama niya sa langit. Number 15, kaya sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauna sa anumang paraan sa natutulog sapagkat ang Panginoon din ang what? Bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos at ng mga namatay. Kristo mo siya una, mabubuhay na muli. Alright? Kung magkaganoon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganong parang sa Panginoon tayo hanggang kailan? Forever and ever. And huwag kalimutan, Jesus is coming again. Babalik na muli si Jesus. Alright? We believe in the second coming of the Lord Jesus Christ. Be ready. Be ready.
Okay? Be sure na ikaw ay ligtas. Be sure na pag dumating si Kristo, isa ka, kasama ka sa ira-rapture niya. Pag hindi ka saved, may iwan ka dito. Okay? So si Elijah ay nakaranas na hindi dumaan sa libingan. Alright? Kinuha siya ng Lord na buhay. Bakit? Sapagkat sa Diyos, tapos na yung kanyang trabaho. Alright? Ang itong bagay na the time, the manner, and circumstances ng ating pag-uwi sa langit, okay, ay nasa kamay na lahat ng ating Panginoon. Okay, daw sa aking Panginoon, the time, yung oras, panahon, okay, yung paraan, at yung mga kaganapan ng ating pag-uwi sa heaven ay nasa kamay ng ating Panginoon lahat. Amen? Para Pablo, karamdaman, isang pastor naman sa Leyte, Kabakilan, missionary pala, naku yun. Meron naman sa aksidente. Alright? What I mean is this, for the Christian, there is no accidental death. Kaya binanggit ko kanina. Ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. In Psalms 31 and verse 15, Psalms 31 and verse number 15, sabi ng Bible, my times are in thy hand. Ito yung binanggit ni David. Ang aking mga kapanahon ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kawal at sa mga umuusig sa akin. Yes. Okay, my times are in thy hand. Kaya nga, tayo, itaniniwala ko lang ito. Huwag kang mag-uwi ng pagkain sa bata, baka sulat ka. Kalokohan niyo. Huwag kayo muna. Sulat kayo. Baka huwag kayo mauna sa yun. Baka mauna kayo. Kalokohan niyo. Nakikinig ka sa akin? Yung mga bahay na pag binakabulan, lahat ng salamin tinatakpan. Baka dumamatay siya. Kalokohan niyo. Sino may hawak ng buhay? Pakala kasi nga, my time? Yes, my time is kailan. Kapag ikaw ay believer ni Christ, wala kang kalihin. Okay? Wala kang mga laki-laki. Wala kang swerte-swerte, wala. Okay? Ano sabi natin? Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Nasa kamay niya, pag-asenso mo, nasa kamay niya kung hindi ka asenso. Nasa kanya kamay kung payayawanin ka niya o paghihirapin ka niya. Nasa kanya kamay din kung kukunin ka niya o mananatili ka pa rito sa lupa. Amen? Kasi dumating kay Brother Paulo yung kanyang panahon. Kinuha ng Lord. Gaano magkahusay yung doktor? Pero sabi Lord, Brother Paulo, ay mo ka. Halika na rito. Kaya mong iba na ang magpatuloy ng gawain. Okay? God's way is always the best. He knows, He loves, He cares, and He always gives the very best sa kanyang mga anak. Walang magulang na nag-isip masama para sa kanyang anak. Diba? How much more ang aking Diyos na namatay para po sa atin. Number 4 and the last. Although God takes away His servant, but His word goes on. Pakala ka tayo nagkapat? Kinuha na niya yung kanyang lingkod, pero yung kanyang gawain magpapatuloy. You see? Now, kinuha niya si Elijah. Alam ba niya siya? Pero yung mountain, ipinasa kay Elisha. Aripit? Amen? Kinuha ng Lord si Elijah. Pero yung mountain, ipinasa kay Elisha. For what?
gawain ng Lord ay magpapatuloy. Remember, bago umakit ng Panginoon sa heaven, sabi niya sa mga alagad, go ye into the world and preach the gospel. Amen? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all this whatsoever I have commanded. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? No, continuation. Continuation. So, madami mga alagad. Sabihin dalawa, hindi ko ba ang kami Pablo, pero ito mo, yung commission, tuloy. Di ba? Hanggang kailan? Even unto the end of the world. Amen? Kaya nga, hanggang sa katapusan, hanggang sa huling pagbalik ng Lord natin, yung gawain niya magpapatuloy. Magpapatuloy yan. Alright? The word, because the word we do is God's word. Amen? Amen? Because of what? The word we do is what? God's word, not ours. Ang Calvary Bible Baptist Church ay hindi ko gawain. Ito'y gawain ng Panginoon. Amen? Yung gawain iniwan ni Brother Paulo sa sapang bato sa Angeles ay hindi gawain ng tao. Ito'y gawain ng Panginoon. Okay? Kaya nga, yes. Okay, kinuha niya yung kanyang lingkod. Pero yung gawain niya ay magpapatuloy pa rin. Amen? Hindi ko alam kung sino sa atin. Nakatingin ko sa likod ng pagkakas doon. Nakatingin na rin sa dito. Mami si Abdi, si Alfred. Mami si Father Francis, Father Noel. Ano yun? Amen? Makaming gabi pa lang. Bago magtapos may kinausap ko sa inyo. Amen? At pag-uwi nila Father Mike, Mark, sabi mo nga ako. No, si Tom. Ay, may lisa. Nakatingin sa likod. Amen? O si Martin. Pero Martin, hindi kita bibitaw hanggang wala ng asawa. Baka ito ka makatagpo. Diba? Ano natin? Yes, God takes away his servant, but his work must go on. Kaya, be ready. Be faithful. Amen? Be faithful. Alright, para pagharap mo, alam mo yung binagkit ng isang, si Brother King, kanta ko, yan isang kinukisa kang, prepare to meet a God. Isang araw, yung creator mo, makakarap mo. Arin mo? Don't forget. Tinatakbuhan mo siya, tinatakbuhan dito, but let me remind you, hindi ka lagi makakatakas. Isang araw mo lang, tatayo ka sa harapan, nang lumika sa iyo. So prepare to meet a God. Tiyak mo, na Savior mo siya, hindi hukom mo. Pag tinanggap mo siya, Savior mo siya. Pero pag hindi mo siya tinanggap, uhukuman ka. Amen? Then, kung tinanggap mo naman siya, prepare. Na pagharap mo sa Kanya, ay masabihan Kanya, well done, thou good and faithful servant. Kaya kita mo yung sa Hebrews 10:25, lagi namin kinukot, tama? Are we there? Minsan, tinatandaan mo lang siya ng not forsaking the assembling of ourselves together. But don't forget, mapilit yung dulo nun. Ano sabi yung dulo? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, di ba? Huwag yung kaligtaan ng pagtitipon-tipon na gaya ng iba. Kundi mag-aralan kayo sa isa't isa, so much the more, lalo't higit na mamalas mong nalalapit na apat. Anong araw yun? Ha? Dalawa yun eh. Yung maaaring isang araw, kunin ka niya. Yung pala niya, o isang araw, tumating na siya.
ipapadama ano Diyos sa'yo, malapit ka na, pagpagsikap ka. Lalo kang magtapat, amen? Sa King James, so much more. Okay? So much the more, not less. Hindi ba kasi, maganda yung habang tumatagal ka sa Calvary, lalo ka nagsusubigi. Hindi yung habang tumatagal ka, palamig ka ng palamig. Sa araw, surberes ka na lang. Na malapot. Panis pa. Nakikinig ka sa akin? Hindi habang tumatagal ka, lalo ka nag-aala. Lalo ka nag-umisig. Lalo ka nag-masika. Amen? So much the more. As you see, the day is what? Oh, malapit na, hindi ba? Remember ba the yung madalas kong kinakasya? Yung kahit pinakot yun, sabi ng madalas ng pastor, sabi niya sa mga membro, meron pastor, pinabagit na marami siya kasi mga senior citizen, mga sabi, yung mga senior, malapit na kayo, ha? Ano kayo magsika? Malapit na kayo, eh. Amen? O ikaw, sasakit-sakit ka, kaya gano'n siya, malapit ka na. Ano kang magtapa? Huwag ka lang mag-absent, malapit mo na siya makaharap. Ipalamin, listen. Sabi mo tayo, yung pastor, nakikinig sa akin, dinadaan niya sa biro. Ipalamin, dinadaan niya sa biro, pero what? Biro, pero what? Totoo yun eh. Ulit yung kaibigan. Prepare to meet thy God. That is not the end. There's life beyond this life. Pag-alis po nito, hindi pwedeng wala akong pupuntahan. But yung pupuntahan, pareho yung eternal. Heaven is eternal. Heaven is what? Eternal. And hell is also what? Eternal. Pareho eternal yan eh. Alright? Kaya hindi pwede mangyari na sabi mo, bahala na. No, hindi pwede. Ikaw ang responsable. Okay? Kapag pinito mo siya bilang siyempre, sick ka. Pag nireject mo siya, paparusahan ka. Amen? Kasi mga kaibigan, there is a life beyond this life. Isang araw mo lang ngayon, sabihin ng Lord, Tama. Okay? Tapos na yung trabaho. Okay? Iba na ang gagawa niya. Amen ka siya? Amen? Magkakaiba ng kapalaanan. Magkakatawad. Alright? At of course, ang lahat ay nasa kamay ng Panginoon. Amen? So again, mga kaibigan, kung hindi ka patiyak, hindi ka may sa heaven pupunta, I encourage you tonight. Be saved. Tiyakin mo, ikaw ay langit ang pupuntahan. Tiyakin mo. Tapos na ako, kaibigan, napasin mo, wala akong binabanggit na membership. Okay. Hindi ko na yung sino man dito ay pag-member ng company. Hindi ako nag-aanya yung mag-member ko. So, kasi kahit ang Calvary Bible Baptist, hindi ito po ang Savior. Si Kristo ang Savior. Siya ang kailangan mo. Siya ang kailangan mo. Nasa Kanya ang buhay ng kalangan. Nasa Kanya katiyakan ng kalangan. Sabi the Lord, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ako noon, ako ngayon, at ako rin ang siyang darating. Amen? Be sure na bago dumating ang bukas mo, tinagkapulis ng tinatapilitas. Inihiling ko po, lahat po tayo tumayo.